Update sa mga programa at proyekto ng National Housing Authority. Ating alamin kasama si Ginoong Roderick Ibanez, Regional Manager ng National Housing Authority. Ginoong Ibanez, magandang tanghali po at welcome dito sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali din po, Asek Weng, Sir Josh, and Yusek Albert po. Sir, yes, una po sa lahat, ano po yung mga priority programs ng NHA sa ngayon? Well, ang National Housing Authority po ay patuloy po sa pagtupad ng aming mandato na magkaloob po ng ligtas, dekalidad at abot-kayang pabahay para po sa ating mamamayan. Ito po ay sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga resettlement programs para po sa mga ISF na apektado po na tinatawag natin ng Manila Bay Cleanup or SE Mandamus. Resettlement sites po para po sa mga nakatira po sa danger areas and the waterways po natin. At mga resettlement areas din po para po sa apektado ng mga government infrastructure programs tulad ng ginagawa po ng DPWH, DOTR, or even DOH, DepEd. Kami po ay patuloy na tumutulong sa kanila. At meron din po kami tinatawag na Housing Assistance for Calamity Victims. Ito po yung mga tinatamaan po ng bagyo, lindol, tulad pagputok ng bulkan, tulad po ng sa Taal Volcano. At meron din po kami tinatawag na Emergency Housing Assistance Program. Ito naman po yung aming financial assistance para po doon sa mga tinamaan po ng iba't ibang kalamidad, man-made or natural calamity po. Opo, Ginoong Ibanez, no, nakita ko yung mga pictures dun sa pinapakita. Ang gaganda ng ngiti ng mga nakakuha ng pabahay mula sa NHA. Paano po ba natin masasabi kung ang isang mamamayan ay kwalipikado para sa mga programang ito na pabahay ng NHA, sir? Okay. Ang NHA po, bukod sa pagpapatayo ng mga bahay, mahigpit din po ang aming ginagawang pag-screen sa atin pong mga beneficiaries. Dahil ito po ay nakasaad sa ating batas. Kailangan sila po ay Filipino citizen, underprivileged homeless, wala pa hong natatanggap na pabahay galing sa anumang sangay ng gobyerno, at higit sa lahat, hindi po sila professional squatter at hindi rin po sila member ng squatting syndicate. Ngayon po, kung sa iba't ibang mga klase po o ng mga pabahay, kung sila po ay tinamaan nga po ng government infrastructure projects, sila po ang magiging priority na mabigyan ng pabahay. Gayun din po, yung iba pang mga tinamaan ng kalamidad, ito po ay tinututukan po namin para sila ay mabigyan kaagarang solusyon. Right. Sir, pakibahagi din po sa amin paano po pinadali ng NHA yung pagbabayad ng amortization ng mga housing beneficiaries ito. Alright. Sa pangunguna po ng aming General Manager Joben Eitay, talagang tinutukan po niya ngayon ang tinatawag na digitalization ng payment po ng beneficiaries po ng National Housing Authority. Tinatawag po namin ito na online payment gateway. Sa ngayon po, sa pamamagitan po ng aming Paymaya at GCash, makakapagbayad na po ang aming mga beneficiaries. Hindi na nila kailangan pumunta pa sa mga district offices at mamasahe pa o magliban sa kanilang trabaho. Sa pamamagitan ng kanilang cellphone o ng computer, makakapagbayad na po sila. Mapakalaga ho kasi na babayaran po nila yung kanilang mga amortisasyon upang ganap na po nilang maging pag-aari ang ating po, ang mga bahay na ibinigay o inaward sa kanila ng ating gobyerno. So sir, sa basic utilities naman ng inyong project sites, kapag nakalipat na po yung isang benepisaryo, ano po yung basic utilities na meron sa inyong mga resettlement projects? Gaya ng tubig, meron na po bang supply dyan, kuryente, pati na rin po yung mga basic na nandun na sa bahay, like yung toilet bowl, yung mga ibang gamit doon, yung mga lababo, ito po ba ay masasabi natin mga dekalidad at hindi sila substandards? Okay. Sa ngayon po, ang direktiba po ng aming General Manager ay talaga pong pina-enhance po ang ating mga design ng ating mga bahay. Kumpleto po ito, may 2 bedroom, living room, kitchen, at meron din po silang maayos na toilet and bath. At meron din pong, dati ho, walang kisame, ngayon naglagay na po tayo ng kisame dahil mainit ho ang panahon. Ngayon po, ang direktiba sa amin, bago lumipat ho ang ating mga beneficiaryo, siguraduhin po namin na meron po itong tubig at kuryente. Hindi ho katulad dati na paglipat ho nila ay wala pa. Ngayon po, paglipat pa lang nila, meron na po yun. At nagbibigay din po kami sa mga
atin pong mga resettlement areas na tinatawag nating mga community facilities, katulad po ng basketball court, elementary school, at iba pa. Ang ganda nga ng mga pictures, no? At mukhang hindi lahat housing lamang ang ginagawa po. Bukod naman po sa housing, ano po yung iba pa na mga programa ng NHA sa usaping holistic approach tulad ng livelihood? May ganun po ba yung mga sustainable activities? Ano po itong mga ito, sir? Opo. Ang NHA po ay hindi lamang ho basta gumagawa ng bahay. Kami po ay gumagawa ng isang buong komunidad. At tinutulungan din po namin ang aming mga benepisyaryo upang magkaroon ng mga access sa tinatawag na mga livelihood programs na meron po ang iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng DTI, TESDA, DSWD, at iba-iba pa. Ito ay sa pamamagitan ng aming tinatawag na LAEP o Livelihood Assistance Enhancement Program. At sa pamamagitan nga po ngayon ng ating administrasyon ay bumababa po kami sa mga tinatawag namin mga serbisyo caravan at inilalapit po namin sa ating mga beneficiaries ang serbisyo publiko. Gayon din po, kasama po sa design ng aming resettlement sites ay yung mga livelihood multipurpose po namin. Meron na rin po tayong talipapa at meron pong mga healthcare and daycare centers sa loob po ng ating resettlement sites. Alright. Sir, nabanggit mo kanina na enhanced na nga yung inyong design at ang itinatayo nyo ay isang komunidad. Pero with this being said, paano po ginagawang abot kaya ng NHA, ang mga pabahay na ito, habang napapanatili ang kalidad ng mga housing units? Opo. Ito po ay kasama sa aming mandato at sa ang pondo po na aming tinatanggap mula sa ating gobyerno ay ipinagpapatayo po namin talaga ng maayos na pabahay. At ayon din po sa aming charter na bagong pasalamang po, mag-iisang taon pa lamang, ay RA 1216. Na ito po ay kami po ay exempted po sa lahat ng klase ng taxes. Kaya po, naibababa po namin ang presyo ng pabahay. Bukod po doon, meron din kami tinatawag na graduated payment. Meaning, sa unang 5 taon po ng kanilang pagbabayad, mababa po talaga ang kanilang monthly amortization. At habang tumatagal po at umaayos po yung kanilang buhay, saka lang po nagkakaroon ng dahan-dahang increase hanggang sa tuluyan po nilang mabayaran ang aming pong mga tahanan. So sir, isa po sa misyon ng inyong ahensya, yung magbuo ng mas marami pang sustainable communities. Paano naman po ninyo ginagawang aktibo itong mga komunidad para sa kanilang participation, para rin po mas mapanatili yung kaayusan ng housing projects at ng buong komunidad? Okay po. Kasama po sa programa ng NHA ang pagbibigay ng capacity development sa LGU po at gayon din sa Homeowners Association. Sa LGU po, para sila naman po ay magkaroon ng kapasidad na sa mga hinaharap ay makatulong po namin sa mga implementasyon ng mga pabahay. Sa Homeowners Association naman, sila naman po ay kinakapacity dev namin upang maging maayos ang kanilang komunidad, mapanatili nila itong malinis, ito ay mapanatili ng maayos, para na rin po sa kanilang kapakanan. Okay. Sir, since follow-up lang po, since nabanggit nyo nga po, napakaganda nitong mga itinatayo nyong tahanan at komunidad, paano po natin natitiyak na ito ay hindi magagamit sa mali na yung iba ay mga titira at pauupahan lang at hindi ito pagkakakitaan ng ating mga kababayan? Oh, Sir Josh, ito ay talagang mapakalaking challenge po sa amin sapagkat libo-libo ho talaga ang ating mga beneficiaries. Ang government, kami po sa NHA ay kakaunti lamang. Kaya po, katulong po namin dyan ang LGU, gayon din po ang PNP, at ngayon nga po, nakakatulong na rin po namin ang NBI para po doon sa mga tinatawag nating mga professional squatters at gayon din po yung mga squatting syndicates. Ang ganda ng programa ng NHA. Sir, mensahe niyo lang po sa lahat ng mga nakatutok sa atin, particular po sa mga benepisyaryo at maaaring maging benepisyaryo ng NHA. Okay po. Sa pangalan po ng aming General Manager Joben Aytay, narito po ang NHA upang patuloy po naming tuparin ang aming mandato na makapagbigay ng ligtas, maganda, dekalidad at abot kayang pabahay. Sa amin pong makakaya, gagawin po namin ito ng taus-puso at magtiwala po kayo na maaaring mabagal, maaaring pero gagawin po namin ang aming tungkulin sa bayan.
Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Ginoong Roderick Ibanez, Regional Manager ng National Housing Authority.